Nandito tayo ngayon sa Intramuros or in the Spanish meaning within the walls. Dito makikita natin ang Spanish architecture na tinayo nung Spanish colonial era na nakatayo pa rin ngayong modernong panahon. Pero sa gabi, ito ay nagiging isang lugar ng mga lihim na kwento at ng mga multo ng nakaraan. Sa bawat tiklop at yapak ng mga bato, maaari mong marinig ang mga hikbi ng mga kaluluwa na hindi pa nakakapagpahinga. May mga na-experience na po ba kayong kababalaghan around your dito po sa place na to during your duty po? Meron. Dito sa Manila. Gabi, mga bandang alas 12, mag-aalauna ng madaling araw. Meron ka maririnig na yapak na may kasamang kadena. Yun yung mga dating ng mga yumao pa. Nung unang panahon, na hanggang ngayon nagpaparamdam pa rin. That time, twice, doon naman sa San Diego. Tapos, nung narinig ko yun, nung una, binabaliwala ko. Nung pangalawa, hindi na ako naniniwala. Sabi ko, tapos nung pangatla, wala na. Talagang kinilabutan ako, umalis na ako. Mag-isa, nung pangalawa, may kasama na ako nun. Narinig niya din. Naramdaman niya rin, di pareho kami kinilabutan. Sa labas ng makalumang simbahan, dito nyo makikita tuwing gabi ang mga naglalakad ng mga anino na kung saan sa ilalim ng maputlang buwan, wala kayong mukhang makikita. Ang mga bintanang saksi sa masigabong kasaysayan ay tila naging isang mata na nagmamasid sa mga bisita at ng mga dumaraan. Sa gitna ng distritong ito, may isang iskinitang pinagtatakpan ng dilim. Kung saan mga batang walang buwan ay makikita daw ng ilang naglalakad sa tuwing gabing may buwan. Dito po sa Intramuros, may na-experience po ba kayong parang kababalaghan or anything? May nakaranas na rin ako kasi dito sa Intramuros, dito ako natutulog eh. So dun sa tinutulugan ko, talagang may nagpaparamdam. Kasi nga, di ba, nung World War II, almost 100,000 ang namatay dito sa loob ng Intramuros. So kaya hindi na imposible na may magparamdam talaga dito. Hindi ko na lang din talaga pinapansin. Siyempre, natatakot din. Natakot ka rin. Gagawin ko minsan, pagka parang naramdaman ko siya, iinom na lang ako. Siyempre, nandun yung magdasal ka. Siyempre, kasi sino naman ang tatakot pagka yung ganyan yung mararamdaman mo, mahalo kang magdasal. Huwag kang gambalain or saniban, di ba? Santiago ko doon talaga, na-experience ko na talagang may bata. Na tumatakbo, tapos nung hinabol ko yung bata, biglang pumasok, biglang umano sa may sampalok, may puno kasi ng sampalok doon eh. Bigla siya nawala. Ayun na-experience ko talaga. Pero patay Malaysia na lang din ako. Sa loob po ng ilang taon na yun, naka-experience na po ba kayo ng mga nakakatakot na kababalaghan dito sa Wala area? naman. Kasi hindi naman ako nagpapagabi rito eh. Mula alas 8 hanggang alas 6, umuwi na. Sabi nung ng mga taga-LIC, yung teacher doon, na may nasakay ako, sa gabi raw, meron daw ng paparamdam sa LGU sa gabi. Yun lang nga sabi sa akin, natatakot daw sila pagdating ng gabi doon. Hospital kasi dati yun eh, yung ICU eh. Saka maraming namatay din dito eh. Sino-sino ba sumakap dito? Ang dami. Kastila, Hapon, Amerikano, di ba? Parang malulupit naman sila sa atin dati. Ingat lang sila lahat eh.
One of the most iconic landmarks here in Intramuros is ito, ang Fort Santiago. It was built in 1571 and it was during the Spanish colonial period. Tinayo ito ni Miguel Lopez de Legazpi, ang Spanish navigator and governor during that time. So, sa tagal ng naitayo to, hindi na nakakapagtaka kung may mga kababalaghan pa talagang nangyayari dito. Ito ang Fort Santiago is one of the oldest bastion in the Philippines. And kagaya na nasabi ni Pami, dahil sa tagal na nito, hindi na nakakapagtaka na may mararamdaman kang kababalagan dito. Sabi nga ng mga nagbabantay dito, naririnig daw nila ang mga hinaing ng mga nakakulong noong unang panahon. Sa loob ng Fort Santiago, dito din matatagpuan ang dungeon na kung saan kinulong ang 600 na Filipinos at Americans during the World War II. Sabi nila, ang cause of death daw nung 600 na yon is due to suffocation and starvation. Kasi nga, ang kapasidad lang naman na kayang i-accommodate ng dungeon na to is 100 people lang. Ito ang nasa likod natin, which is yung White Cross, it is a tribute dun sa 600 na katao na Pilipino at American na namatay noon. Kasi parang matandaan ba kung anong nangyari sa kanila at kung anong nasapit nila nung panahon na yun. Lagi po ba kayo dito sa Intramuros or first time nyo lang din po? Second time niya. Tapos kapag may time, pumupunta. Nakakapag-ikot naman po kayo dito. Anong first? Nung first time nyo po, hindi naman po ba kayo natakot or ano? Hindi naman. Halloween kasi nun. Halloween din Oo, kami Halloween pumunta. pumunta kami dito. Wala naman. Naman yung sinasabi nilang eerie feels daw. Lalo na pag gabi. Na, Sa history rin talaga ng Intramuros, syempre, hindi rin maiwasan na meron talaga. Hindi lang namin nakikita. At ayoko makita. Sa bawat bato na makikita sa lugar na to ay pinapahiwatig ang mga masisilimuot na alaala. At sa kanilang mga kwento, patuloy nating matutunghayan ang yaman ng ating pagkakakilanlan.